Nag-ready na kami. Punta kami sa Sampalo. Oo. Kanya, Sampalo. Hindi picture. Video to. Hello po, good morning. Ako lang. Eh, naka-ready na kami. Video lang kaya. May ano kami, news. Ayan. Lahat. Mama, si mama yung presidente. Mga kasama na. Ayun na. Yung kulang, ayan. Wala na, tabla na, may dumating na pogi, mas pogi sa atin. Tabla, talo tayo dyan. Kompleto na kami. Ay, hindi Pogi pa. sa atin, Meron ba? pang poging na iwan. Si Kuya Alex. Ayan, nagpakain muna. Patawad dyan. Ayan, kompleto na kami. Si Kuya Alex papaligin na. Oh, tabi-tabi, papasok ang price. Ayan, alis na kami. Maluwag pa. Kasi iba nagsasakyan. Yeah, Alex. Sila pa na. Let's in the presence of our God. Yung kaliwa po, taas. 1, 2, 3, go! Huwag mo po yung malita. May dalawa ka po yung parahan eh. May dalawa kayo para. Okay. Panalo na po ang para. Ayan. Nagkabalik kayo, alam niyo na po. Ano eh? Okay. Baka po dahil sa laing, sabi nga ng Brother Francis, doon pa tayo mapunta sa impyerno. Already? Already, go! Makinis po! Go! Dobi! Go! Dobi! Dobi, dobi! Okay! Yung mga... Go! Dobi! 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 Go! Dobi! Dobi! Oh,
Domi, domi, do, domi, do, domi, domi. Domi. Domi, 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 do, domi, domi. Okay. Aling lugar, punta po kayo sa Shell. Ano po? Shell at petrol. Sa gas station. Di ba, Brother Jimmy? Napakamahal na lugar. Josue, chapter 1, verse 5. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay sa pagtagtubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan na. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, lubos Panginoon, na tunay na nakikita po namin ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa pag-ingat niyo, sa pagpunta namin Panginoon sa lugar na ito at sa aming pagsasama-sama. Dakilang Diyos, ganun din po aming dalangin, patuloy niyo po kami samahan at gabayan sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, ikaw ang mahayag, ang iyong mga banal na salita, ang mahayag Panginoon sa umagang ito, ang presensya niyong Panginoon at ang inyong kapangyarihan ang siyang pumuspos sa bawat isa po sa amin. Dakilang Diyos, nawa po, patuloy niyo po kami bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo, nang sa ganun Panginoon, maging handa ang aming mga puso at isipan sa pagtanggap Panginoon ng mensahe na nagmumula sa iyong mga salita. Salamat po Ama, kayo po ang siyang patuloy na bumabay sa inyong lingkod na maghahatid ng iyong mga banal na mga salita. Salamat Panginoon, muli po Panginoon, kayo po ang mahayag sa oras po ito. Pumindalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sino po dito ang may wifi sa bahay? Ayan. Konektado pa po ba kayo hanggang ngayon? Hindi na. Hindi na. Ano po? Alayo na ng sampalok sa bahay nyo. Alam niyo po rito sa URS, meron pong parang may free wifi dito eh. Pero nandun sa baba ng oval. Gusto niyo po roon? Okay, sa wifi, para manatili kang connected, kailangan malapit ka. Tama po ba? Yes. Pag ikaw ay lumayo, malolos, connection ka. Yan. Kaya kailangan malapit ka sa wifi. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin dito ay tungkol sa faith. Sabi nga sa ating tema, not forsaking faith. Faith is not something we hold only when life is easy. Tsaka ka lang magkakaroon ng faith, tsaka ka lang mananampalataya kapag ang pangyayari sa iyong buhay ay masaya, maganda, at mabuti. Faith is tested when problems comes. Doon daw mas nakikita. Alam niyo po, para mas makilala mo ang isang tao, kung gusto mong makilala ang isang tao, galitin mo siya. Doon mo makikita kung sino siya talaga. May ministry sa church. Sobrang sipag sa paglilingkod. Pero pag inulan mo yan, baka magmura yan. Doon mo makikilala kung sino siya talaga. Kapag hinalin mo yan, ano yung magiging reaction niya, doon mo makikilala kung sino siya talaga. Ano po? Kaya sabi dito, faith is tested when problems comes. Doon makikilala ang tunay mong pananampalataya kapag may problema ka nang inakaharap sa iyong buhay. Amen po ba? Amen. When prayer seems answered, minsan kapag yung prayer natin ay hindi nasasagot agad, and when following God's become uncomfortable, hindi ka na komportable sa mga kasama mo. Ano po? Nabibwisit ka na sa mga kasama mo. Doon matites ang iyong pananampalataya. Ano po? Many people do not lose faith suddenly. Totoo naman po yun. Hindi po bigla nawawala ang pananampalataya. Kundi sabi nito, they slowly drift away. Unti-unti. Pero ang sabi po sa ating tema, don't forsake your faith. Not forsake your faith. Ano po, wag po natin nahayaan ang bagay po yun. Ngayon po umaga, naman po matututo tayo na isang bagay, ng mga bagay
na kung saan ating panghawakan yung ating pananampalataya tinanggap sa ating Panginoon. Do not forsake your faith, hold on, stay firm, and keep trusting. May isa pong matanda na umattend sa church gathering. First time niya. Yung church na yun ay healing church. Ano po? Kumbaga, sila daw ay nagpapagaling. Yun yung pananampalataya na meron sila. Umattend yung isang matanda na hirap maglakad. Hirap na siya maglakad. Tapos pinaupo siya sa unahan. At after no mensahe ng pastor, nilapitan siya. Ano pong nilapitan siya? Alam mo, pastor, na hirap maglakad yung matanda. Nung pinatayo siya at pinalakad siya, sabi ng pastor, nakakalakad na siya, palakpakan yung churches. Ano po, palakpakan po yung mga member. Nakakalakad na daw siya. Kaso nga lang, nung tinanong, magaling na po ba kayo? Sabi, hindi na rin po ako nakakakita. Yung palang sakit niya ay mata, hindi yung paglalakad. Dapat panghawakan ang pananampalataya. Sabi ko sa Hebreo chapter 3 verse 14, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. First is faith is a commitment. It is not based on our feelings. Kapag naramdaman mo, masasabi mo matibay na yung faith mo, matatag na yung pananampalataya mo, hindi po yun. Sabi po, faith, it is a commitment. Hindi lang siya sa mga nangyayari sa ating buhay, kaya ka may faith, kaya ka may pananampalataya, or opinion of others, nakabase ka sa iba. When trials comes, our faith may shake, but it should not be abandoned. Faith that is not tested cannot grow strong. Ang isang malaki at matibay na puno, marami ng bagyo ang dumaan sa kanya. Pero until now, nakatayo pa rin siyang matatag. Bakit? Kasi tested na siya. Sabihin niyo po sa kalapit niyo, matatampuhin ka pa rin ba? Pikunin ka pa rin ba? Sabihin niyo po sa kalapit niyo, maraming ka pa rin ba? Sabihin niyo po sa kalapit niyo, late ka pa rin ba? Ano po? Diyan po nasusubok ang ating pananampalataya kapag yung mga nasa paligid natin ay hindi natin gusto. Ano po? Mapagtanim pa rin ng sama ng loob. Ayan. Sabi ng iba, madaling magtiwala kapag maayos ang lahat. Madaling manampalataya kapag malinaw ang sagot sa panalangin. Ngunit, paano kung may problema sa loob ng pamilya? Bilang pong ama ng tahanan. Alam mo, majority na narito ay tatay. Kapag may problema sa loob ng tahanan, kamusta po ang ating pananampalataya? Kapag may sakit, tayo, o kaya isa sa parte ng ating pamilya, may pagsubok sa pananalapi. Hindi ako nakakatid ng gawain ng kalalakihan kasi wala akong pang bridge, wala akong pamasahe, wala akong pang offering. O kaya naman may mga tanong na walang sagot. Dito po nasusubok ang tunay na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Ang pagsubok ay hindi dahilan upang tumalikod sa Diyos. Naniniwala po kayo doon? Amen. Sabi po, sa Juan chapter 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sabi po yan ng ating Panginoon. Many people forsake their faith because of suffering. Dumaranas sila. Ano po? Nawawala ang pananampalataya nila because disappointed sila. Ano po? Ako ang nagpagawa niyan eh. Ano ba? Ako ang nagpagawa niyan. Dapat i-acknowledge nyo ko. Yan.
Alam niyo po, sa ano po, sa São Paulo, kung sino po yung matampuin, siya nilalagay sa program. Ano po, halimbawa, hindi siya naisali sa program, nilalagay po namin siya sa program. O, siya lahat. Siya opening prayers. Ayan, di ba? Kaya pansinin niyo po. Totoo po yun, mga kapatid. Ganun po, para ma-realize na, okay, ang hirap din pala. Di ba? Kaya hindi na siya magiging matampuhin. Okay? Ginagawa po namin yun kapag pero hindi ko po sinabi, hindi po ibig sabihin matampuhin yung nanalangin kanina. Hindi po. Ako po yung matampuhin. Hindi, joke lang. Kaya wala ko lahat. Hindi po, joke lang po yun. Okay. So mga kapatid, nasishake yung faith dahil sa mga ganong pagkakataon, dahil ang tagal masagot yung panalangin. Ano po, sasabihin, ang tagal naman sumagot ni Lord. Nakikinig ba talaga siya? Yan, may mga question tayo ganun minsan. Okay. But the Bible never promises a trouble-free life. Hindi po sinabi ng Bible, hindi po nabanggit sa Bible, or sinabi ni Jesus na kapag sumunod ka sa akin, magiging peaceful na buhay mo. Wala kang magiging problema. Wala pong ganun. Ano po? Kunti sabi nga, di ba? Pag sumunod ka, mas marami. Pero doon ka titibay, doon ka tatata. Dahil yun naman ang buhay natin bilang isang Kristiyano. Pero kalakip noon ay talagang tunay na kapayapaan. Ano po? At dulo noon, talagang tunay na kapayapaan sa ating Panginoon. It promises God's presence in the trouble. Hindi nag-promise na wala ka ng problema. Pero ang promise, kapag may problema ka, nandyan ako. Nakasubaybay sa iyo. Nandyan ako, katuwang mo. Dahil ang pagtitiwala ay nagpapalago ng ating pananampalataya. Wika po ni Santiago sa 1:2 hanggang 4, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Alam niyo po, maliit lang po kasi yung pasensya ko. Totoo po yun. Talaga pong mabilis ako mainis, mabilis ako magalit. Ang prayer ko po kay Lord noon pa man, Lord, bigyan niyo po ako ng mahabang pasensya. Pero alam niyo po, binibigay ni Lord, hindi pasensya eh. Mas maraming problema. Mas maraming nakakainis na bagay. Bakit? Kasi nga, doon niya pinapahaba ang iyong pasensya. At doon, humaba, mas dinamihan niya ang pamangkin ko. Ang pamangkin ko ay 24 plus na. 20 plus na. Pag 25 na yung bunso. Talagang mas dumami ang pamangkin ko. Sa pamangkin ko na-stress eh. Madali ako mainis kapag malikot, maingay, kasi kami sama-sama. Magkakatabi yung bahay, kaya gano'n. Mas dumami yung pamangkin ko, kaya mas na-test yung aking patient. Ano po? And thank God sa bagay ko yun. Kaya kung gusto po natin tumibay yung ating pananampalataya, mga kapatid, mas marami pong pagsubok, mas maraming mas maganda, at mas malaki yung pagtibay ng ating pananampalataya. Okay. Ang pananampalataya ay parang kalamnan daw. Lumalaki kapag ginagamit. Di po ba ang isang tao, kapag siya ang routine niya lang sa buhay, ay maupo, kumain, matulog, upo, kumain, matulog, ano po mangyayari sa kanya? Magiging sakitin. Di po ba? Magiging sakitin siya. Tignan niyo po yung kalapit niyo. Sakitin ba yan? Wala bang ginawa yan sa church kundi lang umupo? Tignan niyo po yung kalapit niyo. Tapitin niyo po. Bumilos ka naman. Ano po? Baka po ang ginawa lang yan sa church, umupo. Okay? Manita. Ano po? Manita. Kung ano yung mga mali. Ayan. So, parang daw alam na ng pananampalataya kapag hindi nagagamit, kapag hindi natetest, hindi titibay.
ang bawat pagsubok ay pagkakataon upang mas makilala ang ating Diyos, mas maranasan ang kapangyarihan ng ating Panginoon, at mas mapalalim ang ating relasyon sa Kanya. Ang tanong, handa po ba tayo at patuloy tayo magtitiwala sa ating Panginoon? Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Go! Kapag hindi daw malinaw ang landas, magtiwala. Kapag mabigat ang sitwasyon, magtiwala. Kapag puno ng kaguluhan sa buhay, ano daw kung dapat gawin? Magtiwala pa rin. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay tapat, makapangyarihan, mapagmahal at hindi nagbabago. Sabi nga, magtiwala tayo sa Kanya, hindi lang kapag madali, kundi lalo na kapag mahirap ang sitwasyon ng ating buhay. Yan ang magpapatunay na talagang nasa katotohanan at nasa tamang direksyon ang ating pananampalataya sa Diyos. Hard times are not proof that God has left us. Kapag dumaranas ka ng pagsubok, hindi ibig sabihin, iniwan ka na ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin, ayan, pinaparusahan ka na ng Diyos. Hindi po ibig sabihin nun. They are moments where faith is proven. Doon mas lalong makikita at matites ang iyong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Paano daw hindi mawawala ang ating pananampalataya? Pangatlong bagay, manatiling konektado sa Iglesia at sa ating Diyos. Mayroon pong isang Kristiyanong lalaki na involved sa mga gawain katulad po nito. Alam niyo po na ang church, mayroong church gathering sa ibang lugar. At ang usapan, 6 a.m. yung meet up sa simbahan para sila ay umalis. Pero, bago po mangyari yung araw na yun, yung kanyang mga barkada ay nagyaya ng golf para maglaro ng golf. Eh, yung gusto-gusto niyang laro. Ano po? Ang ginawa niya, nag-toss coin siya. Sabi niya, pag ito ay para, pupunta ko sa church para mag-gather. Pag ito ay cruise, pupunta ko sa golf. Alam niyo po, nung pagdating niya sa church, tinanong siya, ano ka ba? Alam mo ba, isang oras ka nang late. 6 a.m. yung usapan, bakit 7 ka rumating? Na-late tuloy tayo sa gawain. Eh kasi nakailang beses akong, toss ng coin eh. Ayaw mag-cruise. Ano po? Mga kapatid, sa buhay po natin, kayo po ba talagang 100% ang decision nyo na pumunta sa gawain ng kalalakihan? Amen. Praise God! Wala pong nag-toss ng coin dyan, ha? Wala po ba? Wala. Wala pong nangihinayang, ha? Amen. Sabi po sa Hebreo, chapter 10, verse 25, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Tapitin niyo po yung inyong kalapit. Ugali mo pa ba yun? Tamad sa gawain? Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon, makikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Mahirap po, pag araw ng Diyos, maabutan kanya nag-golf. Naabutan kanya nagte-tennis. Naabutan kanya nagbabasketball. Ano po? Kaya mga kapatid, it is a reminder to us na bigyan natin halaga ang ating pagtitipon. Gaano man ka-busy ang ating schedule, gaano man ka-importante ang bagay na yan, kapag may nakaset na gawain para sa ating Panginoon, unahin mo yun. Put God first. Yes, mahalaga po ang trabaho. Ano po? Mahalaga po ang pamilya. Pero sana hindi natin pabayaan ang gawain at oras
na nilaan natin sa ating Panginoon. Kailangan po natin yun. Ano po? Sabi nga, bilang kalalakihan, magpakalalaki ka. Ipakita mo na talagang tunay kang lalaki sa paglilingkod sa ating Panginoon. When believers isolate themselves from church, o kaya sa fellowship, o kaya sa worship, ang kanya po daw pananampalataya ay mahina. Ang kanya daw po pananampalataya, bagamat meron, pero weak. Ano po? Madali siyang matangay. Bakit? Hindi dapat tayo maging ganon? Because God designed us to encourage one another. Pray together and stand together. Tayo po ay nilikha ng Diyos para magsama-sama, magpuri sa Kanya. Ano po? Hindi po kanya-kanya. Okay? Faith grows stronger in the community of believers, not in isolation room or isolation area. Kapag nandun ka lang mag-isa, hindi lalago ang iyong pananampalataya. Mas tumitibay, mas lumalago kapag kasama mo ang iyong kapatid. Sabihin mo nga sa iyong kapatid, kapatid, masaya ako pag kasama ka. Pero sinabi ng isa, ayoko sa'yo. Ano po? Sabi nung pastor, ayoko sa'yo, ikaw itong sakit ko sa ulo sa church. Nakakalungkot naman po yun. Okay. Pangapat, bakit dapat tayo patuloy na magtiwala at manampalataya sa ating Panginoon? Alalahanin daw po natin ang katapatan ng ating Diyos. Faithful po ba si Lord? Amen. Yes. Wika po sa Panaghoy chapter 3 verse 22 to 24, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamali. Kahabagan mo ay walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo ay napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. God has never failed sa buhay po natin. People may disappoint us. Situation may change. Madi-discourage tayo ng iba. Madadala tayo ng pagsubok na ating nararanasan. But God remains faithful sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Amen. When we remember what God has done in the past, it gives us strength to trust Him for the future. Because God is faithful noon pa man, hanggang ngayon, hanggang sa susunod na panahon. Kaya ang pananampalataya na meron tayo sa ating Panginoon ay huwag daw po natin pabayaang mawala. Dahil ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago at hindi nawawala. Sa buong kasaysayan ng kasulatan, makikita natin ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Hindi niya pinabayaan ang kanyang bayan. Hindi niya tinalikuran ang mga tumawag sa kanya. Ang pinakadakilang patunay ng kanyang katapatan ay ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay niya yung kaisa-isa niyang anak para sa ating lahat. Paano niya tayo pababayaan sa araw-araw nating pangangailangan? Di po ba? We do not hold on the faith because we are strong. Matibay ako eh. But because God is faithful. Remember, mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, immerse yourself in God's Word. Pray without ceasing. Fellowship with believers. And remember God's
faithfulness. Mga kapatid, do not forsake your faith when life gets hard. Do not walk away when your prayer is not answered or delayed. Do not give up when your journey is long. Jesus, hold on to Jesus. Stay in His word. Stay in fellowship. Mga kapatid, always and keep trust to Him. Wika po sa Santiago chapter 1 verse 12. Blessed is the one who perseveres under trial.